Hi budget friends! Welcome to Budget Together channel. Sa video na ito ay tatalakayin naman natin kung ano-ano ang mga totoong passive income para sa mga OFW. Kung kayo po ay OFW or ang inyong family member like tatay, nanay, kapatid, pinsan, or kaibigan ay isang OFW, itong video na ito ay para sa inyo at sa kanila. Tatalakayin ko dito kung ano-ano ang mga passive income. By the way, huwag po natin kalimutan na mag-subscribe, like at mag-share sa video at channel na ito kung ito ay nakakapulutan ninyo ng magandang informasyon. May mga videos sa channel na ito na tumatalakay ng iba't ibang paraan para magkakuha ng passive income or additional retirement income para sa mga senior citizens. Please see the link below. Ngayon, unang passive income ay ang government treasury bills and treasury bonds. Ito ay ini-issue ng government ng Philippines sa pamamagitan ng Bureau of the Treasury. Tapos, pwede kayo may pag-coordinate sa mga bank. Ang pangalawa naman ay Social Security System Workers Investment and Savings Program or WISP Plus or tinatawag nilang pension booster na kung saan aside dun sa monthly contribution, merong karagdagan tayong hinuhulog para sa pension. 2023, ang kanilang ROI 6.97 at for 2024, ang kanilang ROI target ay 7.2%. So, kung meron kayong extra money, dagdagan nyo na ang inyong hulog sa inyong SSS. Ang pangatlo naman ay ang Pag-ibig MP2. So, bukod sa monthly na contribution na ang tinatawag nila ay regular savings, meron ding tinatawag na MP2. Meron akong video na tumatalakay sa MP2 savings at kung magkano na ang nailagay ko doon at kung magkano ang interest per account kasi maximum of 5 accounts. Ang pang-apat naman ay cooperatives. Ang halimbawa dyan ay FICO. So, lagi kong dinidiscuss ang FICO sa aking channel kasi member ako doon. Meron akong videos na tumatalakay kung paano mag-join sa FICO at kung ano-anong insurance at anong loans ang pwede makuha at ma-avail sa FICO. Meron din akong video kung magkano na aking kinita sa FICO. Ang panlima ay mutual funds na pwede kang mag-open ng account sa ATR Kim Eng Equity Opportunity Fund, First Metro Save and Learn Equity Fund, PhilAm Strategic Growth Fund, at PhilEquity Fund. Ito ay ilan lamang sa mga fund providers dito sa Pilipinas. Ang pang-anim ay Real Estate Investment Trust. So, ang mga sumusunod ay mga REITs. Ayala REIT, Double Dragon, PhilInvest, Robinsons Land Commercial REIT, Megaworld, Citycore Energy REIT, Vista Land, Premier Island Power REIT. So, makaka-avail ka nito kung meron ka ng brokerage account kagaya ng CUL or BPI Trade. Ang pang-pito naman ay Unit Investment Trust Fund na pwede kang mag-avail sa BDO, Unibank Inc., sa BPI or BPI Wealth, China Banking Corporation, Metro Bank or Metropolitan Bank and Trust Company. Marami pang ibang banks pero ito lang yung kinover ko kasi ito yung most common and well-known banks. Ang pangwalo naman ay real estate na kung saan kung meron kang building or land area na gusto mong patayuan ng building later on para gawing e-commercial at magkakaroon ka ng rental income. Sa pagkakaroon ng rental properties, kailangan mong i-manage ang maintenance and repairs nito at the same time, kailangan updated ka sa pagbayad ng taxes. Huwag po natin kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-share sa channel na ito at pati sa video na ito. Tulungan niyo po kami na makapag-spread pa po ng financial awareness sa ating kapwa Pilipino. At see you for the next video. Bye!